Ako, si Ana Lucia, at ito ang kwento ng aking lola. Isang kwentong hindi ko malilimutan, sapagkat ito ay nagturo sa akin ng aral na kailanman hindi mabubura sa aking alaala ang hindi basta-basta pagsama sa sino man kahit nila mabait ito, lalo na kung hindi mo naman lubusang kakilala. Kwento ito ng kabataan ng aking lola na si Nanay Isin, isang karanasang naging bangungot na baon-baon niya hanggang sa kanyang pagtanda. Panahon yun na dekada 60. 15 taong gulang pa lamang noon si Lola Ising noon. Isa siyang dalagang lumaki sa Maynila, sanay sa liwanag ng syudad, sa masisikip na kalsada, sa ingay ng jeep at sigawan ng mga naglalako. Hindi niya kailanman naranasan ang buhay probinsya, kaya't nanibitahan siya ng kanyang kasambahay na si Manang Lydia na sumama sa kanilang bayan sa San Rafael Albay. Tumang-tuwa siya talaga, kaya agad siyang pumayag. Aniya, ito ang magiging una niyang paglalakbay sa labas ng lungsod. Pinayagan naman siya ng kanyang mga magulang sapagkat matagal na nilang pinagkakatiwalaan itong si Manang Lydia. Tahimik lamang ito, masipag, at laging may ngiti sa kanyang labi. Pagkarating nila mismo sa San Rafael, agad na namangha si Lola sa kalikasan. Makakapalang puno doon, malinis na ilog, at malamig ang simoy ng hangin. Ngunit ang bahay na tutuluyan nila ay may kakaibang aura. Ito'y matatagpuan sa gilid ng gubat, luma at madilim ang loob. May amoy ng lumang kahoy na basa sa ulan. Wala dito mga kapitbahay, parang iniwasang puntahan ng kahit sino. "No, dito ka muna," sabi ni Manang Lydia. "Magpahinga ka hanggang nag-aayos ako ng mga gamit. Mamaya pupunta tayo sa plaza. May pista doon at saka perya." Masaya si Lola Ising sa unang araw. Nakita niya ang kasayahan, mga parol, banda, mga pagkain at paglabas sa plaza. Ngunit nung pauwi na sana sila, sinabi ni Manang Lydia na magpapaiwan muna siya upang makipagkita sa ilang kaibigan. "Hala, sumakay ka na lang muna dyan sa tricycle pa uwi." Anito, "Sabihin mo, sa bahay ni Aling Berta ka bababa." Ngunit may kakaibang nangyari. Lahat ng tricycle na pinari ni Lola, biglang umaayaw pagkarinig ng pangalan ni Aling Berta. "Doon ka ba talaga nakatira?" tanong ng isang driver. "Pasensya na iha, puno ako." Kahit kitang-kita naman ni Lola na walang laman naman ang sasakyan nito. 4 na tricycle ang nagkaila sa kanya. Lahat ay natakot. Lahat ay tila may alam na hindi niya alam. Dahil wala nang ibang option, naglakad na lang siya pa uwi. Madilim ang daan. Ang gubat ay unti-unting nilalamon ng hamog. Ang mga kawayan sa gilid ng kalsada ay parang may sariling buhay. Sumasayaw sa salib ng hangin kahit wala namang ihip. Ang ilan ay yumuyuko sa kanyang daraanan. Parang sinasalubong siya. Nakita niya ang mga dulo nito ay nakaturo sa lupa. Nakabaluktot. Parang mga daliring inayayahan siya na pumasok doon sa gubat. Sinikap niyang wag itong pansinin. "Diretso lang ang lakad. Huwag kang lilingon." Yan ang bili ni Manang Lydia bago siya umalis. Ngunit bigla siya nakarinig ng mga tila mga yapak ng hayop. Mabigat, tila may mga kuko, sumasayad sa lupa. Napahinto siya. Tiningnan niya ang kanyang likuran, ngunit wala naman siyang nakita. Maya-maya, may lumundag na anino sa pagitan ng mga puno. Mabilis, parang mababa sa lupa. Misto lang itong baboy, ngunit may mahabang binti at naglalaway na bibig. Napasigaw siya at mabilis na tumakbo. Pagkarating niya sa bakuran ng bahay, bumukas ang gate at sumulubong sa kanya si Aling Berta, yung ina ni Manang Lydia. "Bakit ka naglakad mag-isa? May babala na, di ba?"
Hindi lang siya papasok, agad at sinara ang pinto. Ngunit kakaibang paraan ng pagkakatingin sa kanya ni Aling Berta. Para bang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. May kisi sa kanyang mukha na hindi na makapagpakali dito kay Lola. Sa loob ng bahay, tahimik ang lahat. Naroon din ang matandang asawa ni Aling Berta na si Mang Lazaro, na abalang-abala sa paghahasa ng matalim na kutsilyo na para bang hindi naman pang kusina. Nung gabing yun, pilit na pinapatulog si Lola sa isang kwartong puno ng lumang santo at kandila. Ngunit kahit pumikit siya, ramdam niya yung mga matang nakatitig sa kanya. May mga yabag sa labas ng silid, parang may nagmamatsyag. Sa pagitan ng paggilat at pagpikit, nakita niya si Aling Berta na nakasilip sa siwang ng pinto. Hindi ito kumikibo. Nakangisi lamang habang ang mga mata ay tila wala sa ayos. Mapupula, kumikislap sa dilim. Kinabukasan, nagpumilit si Lola na magpunta sa ilog. Gusto niya makalayo kahit saglit. Doon, nakita niyang ilang babae na naglalaba. Nang mapansin siya, natigilan ang mga ito. Nagkatinginan yung mga babae, nagbulungan, at halos sabay-sabay na lumapit. "Iha, dayo ka ba dito?" Tanong ng isa. "Opo," sagot niya. "Doon po ako nakikitira sa bahay nila Aling Berta." Biglang natigilan yung mga babae. Ang isa sa kanila, agad na hinila si Lola palayo sa tubig. "Bata ka, hindi mo ba alam? Wala na nakatira doon simula nang sunugin ng mga tao yung bahay na yon. Dahil sa paghihinalang, aswang yung pamilya nila." Napaurong si Lola. "Pero, nandun po si Manang Lydia at sila Aling Berta. Buhay naman po sila ha." "Iha," sabat ng isa. Nanginginig ang boses. "Namatay sila lahat. 3 taon na nakalipas. Sinuli sila ng mga tao matapos matagpuan ang ilang mga bangkay ng batong nawala sa pista. Sinulog sila sa loob ng bahay." Hindi alam ni Lola kung paano siya tumakbo pabalik ng bahay para kunin yung kanyang bag. Ngunit pagdating niya, wala na doon yung bahay. Isang lupang tuyot at sunog ang kanyang nadatnan. Mga poste na lamang ang naiwan. Itim ang paligid. At sa gitna ng abo, may bakas na mga kalansay. Hindi niya alam kung saan siya daraan. Takot, lito, hanggang sasunduin siya ng isang matandang ali mula sa ilog na may dalang kabayo at siya'y tinulungan palabas ng baryo. Ngayon, tuwing narinig ko ang pag-iyak ng mga batang nawawala tuwing kapistahan, naalala ko ang kwento ni Lola Isi. At kapag may nagsasabing, "Mabait naman yung yaya ko, kilala ko na yan," hindi ko mapigilang manginig. Dahil hindi lahat ng nakangiti may mabuting intensyon. At minsan, ang akala mong kaibigan, tagapaghatid pala ng mga nilalang ng matagal ng patay. Ako si Selena, at ito ang unang pagkakataon na magbabahagi ako ng isang karanasang hindi ko malilimutan. Huwag kayong magtaka kung may mga bahagi na mahirap sundan, dahil ang kwentong ito ay hindi lang basta tungkol sa isang takot. Isang karanasan na magpapabalik sa iyo sa nakakatakot na katotohanan na may mga bagay sa mundong ito na sadyang hindi mapaliwanag. Simulan natin ang kwento ng kaibigan ko na si Kara, isang kabatch ko sa paaralan. Isang araw, dahil abala yung mga guro sa alala ng mga opisyal sa aming paaralan, wala kaming klase. Ang saya-saya namin noon. Wala kaming mga aralin at hindi matutuloy ang discussion ng subject na pinakaiinis namin. Kaya yung mga kaklase ko, kanya-kanya ng labasan ng cellphone. Kami naman ni Kara, naghintay kami sa labas ng kanilang silid-aralan at magkasama kami nagpunta sa kantina. Bumili kami ng makakain at kagaya ng lagi, kami kumain sa isang sulok ng kantina na karaniwang pinupuntahan ng aming barkada. Katapos kumain, naglakad na kami pabalik sa aming mga silid-aralan at pumasok na kami.
Pasok ko sa aming kwarto, agad kong nakita ang mga kaklase ko na abala sa pagsusulat ng lecture. Kinuha kong aking notebook at ballpen. Nagsimula ng sumunod sa mga gawain. Kasama ko si Iris, isa ko pang kaibigan. Habang kami nagsusulat, masaya kami nagtatawanan, nagkukwentuhan, nagkakasiyahan lang. Wala kami kamalay-malay na may isang hindi inasahang pangyayari na magbabago sa lahat ng iyon. Tumigil ang aming presidente sa pagsusulat ng mga bagay sa whiteboard. Agad siyang lumabas. Mag-CR lang ako, aniya, at lumabas nga siya para mag-CR. Wala naman kaming inisip ng mga oras na yun. Ngunit pagkatapos ng ilang saglit, narinig namin ang isang matinding sigaw at ang tunog ng umiiyak na boses. Agad kaming nagkatinginan ng mga kasama ko. Nagdududa kami kung seryoso ba talaga ang mga narinig namin. Inisip namin na baka nagbibiruan lang ang mga nasa kabilang silid. Pero nang makita namin pabalik na ang aming presidente, umiiyak ito at baka sa mukha niyang takot. Dito na kami nagsimulang magtaka. Sinubukan namin siyang tanungin. Ngunit hirap siyang magpaliwanag ng buo. Ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay napakagulo. Tila hindi siya makapagsalita ng maayos. Dahil sa takot, nagpa siya kaming lumabas ng kaibigan ko si Iris upang alamin kung ano ba talagang nangyari. Doon, napag-alaman namin na nakuna ng litrato si Kara, ang pinaka-close kong kaibigan. Wala namang kakaiba doon, pero ang nakakatakot, wala siyang ulo doon sa picture. Ang puso ko, parang huminto nung marinig ko yun. Hindi ko alam kung anong aking gagawin. Pero bago pa kami makapagdesisyon kung pupuntahan ba namin si Kara, pinapasok na kami ng aming mga guro sa mga silid-aralan. Kaya napilitan kami magsimula na lamang magtago ng aming mga takot. Tumigil kami sa pag-iisip, ngunit ang takot na nararamdaman ko, hindi ko talaga mapaliwanag. Mga ilang oras pa, inutusan na kaming umuwi ng mga guro. Ngunit dahil hindi pa rin kami makapaniwala sa mga nangyari, nagpunta kami sa faculty room kung saan naroon si Kara kasama ang kaklase niya na kumuha ng larawan. Sabi sa kanila ng mga guro namin, huwag na huwag nilang ipopost o ipapakalat yung larawan upang maprotektahan daw ang seguridad ni Kara. Pinatanggal nila yung picture mula sa mga cellphone ng mga estudyante. Ngunit ang mga kuha nito ay tila nag-iwan ng hindi matanggal ng marka sa amin. Habang sinusulat ko ito, nasa isip ko pa rin yung itsura ni Kara sa larawan. Wala nga siyang ulo. Parang napako ang oras sa isip ko at ang mga balihibo ko ay nagsipagtayuan sa takot. Hanggang ngayon, tuwing naisip ko yung araw na yon, hindi ko maiwasang magdalawang isip kung ano ba talaga ang nangyari. Baka may mga bagay sa mundo natin na hindi natin kaya mapaliwanag. Kung ang kaibigan ko, isang normal lang naman na estudyante, naging biktima na ganitong karanasan, sino pa kaya ang ligtas sa ganitong klaseng mga bagay? Minsan iniisip ko kung may kasaysayan pa yung lugar namin. Pero ang tanging alam ko, hindi na siya ganyan tulad ng dati pagkatapos ng insidenteng iyon. Ang pinaka-importanting natutunan ko, mag-iingat sa mga larawan, sa mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag. Dahil ang mga ito ay may mga lihim na hindi mo kayang matuklasan. Ako si Maya, 22 years old, na estudyante mula sa isang tahimik na baryo sa probinsya. Kasalukuyan ako nag-aaral sa senior high school. Pagkatapos ng klase, dumidiretso ako sa isang karinderya kung saan namamasukan ng aking ina bilang tagahugas ng pinggan. Ang karinderyang ito ay matagal nang sikat sa aming lugar dahil sa masarap nilang mga pagkain. Kahit madalas din itong dinadayo ng mga vloggers at mga tao mula sa malalayong bayan. Ang karinderya ni Aling Rosa ay hindi lang kilala sa mga lokal, kundi pati na rin sa mga kalapit na baryo. Isang gabi, nang mag-isa akong dumaan upang maghanap ng mga gamit para sa aking proyekto, nakasalubong ko ang isang lalaki na kumakain sa karinderya ni Aling Rosa. Siya si Dennis, isang matangkad na lalaki may mga maiitim na mata at may kakaibang aura. Napansin ko siyang nagsimulang mag-order ng halos lahat
ng pagkain sa menu. Habang kumakain si Dennis, hindi siya tumitigil ang mga papuri dito kay Aling Rosa tungkol sa kanyang mga lutong bahay na pagkain. Grabe po, Aling Rosa, ang sarap-sarap ng mga karne ninyo. Sobrang lambot, pati na yung lilaga ninyo. Wika niya na patuloy nang umingiti habang tinatangkilik ang pagkain. Siyempre naman, tuwang-tuwa si Aling Rosa dahil sa mga papuri ni Dennis at tila natutuwa talaga siya sa atensyon na natamo niya mula rito. Kinabukasan, agara ko nang narinig mula sa aking ina na nagsara ng maagang karinderya ni Aling Rosa. Ayon sa kanya, pupunta daw si Aling Rosa sa bayan upang bumili ng mga karne para sa susunod na mga lulutuing ulam. Nang makauwi kami, nagpaalam ako na bibili lang ako ng ilang gamit sa tindahan dahil may proyekto nga kami sa aming paaralan. Habang naglalakad ako, hindi ko inaasahan na muling makikita ko si Dennis. Bumaba siya mula sa isang itim na kotse at hindi ko na rin naisipang hindi siya sundan. Lumayo ako ng konti upang hindi niya ako mapansin. Tinutok ko ang aking mga mata sa bawat galaw niya. Pumasok siya sa bahay ni Aling Rosa. Hindi ko na napigilang magtago sa isang madilim na kanto upang makita kung anong ginagawa niya. Nanlaki ang mga mata ko na makita ko siyang dahan-dahang hinila at pinilit patulugin sa Aling Rosa sa pamamagitan ng malupit na paghampas sa likuran nito. Ang matandang babae ay nalamigan at tila nawala ng malay. Nagkusa akong takbuhin palabas sa aking taguan at agad na umalis patungo sa kotse ni Dennis. Dito ko nakita kung paano niya hinagi si Aling Rosa sa likod ng kanyang kotse. Agad kong pinigil ang aking hininga. Nagsimula akong mag-text sa aking ina upang magsumbong. Diyos ko, nanay! Kinuha nila si Aling Rosa! Kinidnap siya! Mabilis akong bumaba sa kotse. Tahimik at maingat ang naglakad. Hanggang sa makarating ako sa isang bahay na nakatago sa isang madilim na kanto sa baryo. Walang ilaw sa paligid at ang hangin ay napakabigat. Umakyat ako sa bakod at kitang-kita ko kung paano si Dennis ay itinali si Aling Rosa sa isang luma at may kinakalawang na upuan sa gitna ng kusina. Sa harap ng matandang babae ay mga gamit sa pagluluto, mga kutsilyo at palayo na nakalagay sa mesa, tila isang hinihandang sakripisyo. Maya-maya pa, narinig kong boses ni Dennis. Parang masaya pa siya habang nagsasalita. Sarap na sarap talaga ako sa mga ulam na niluluto mo, Aling Rosa. Kaya nga gusto ko yung lasa na yan. Sa sobrang dami ng karne na binili ko, ikaw na magiging panlahok sa niluluto ko. At bago pa ako makagalaw, narinig kong matilim na tunog na kutsilyo na dahan-dahang bumangga sa liig ni Aling Rosa. Bigla akong naluha. Halos magtago ako sa likod ng isang puno. Sa labis na takot ko, tumakbo ko palayo mula sa lugar na iyon. Tumigil ako sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Doon ko naisip ang isang tanging bagay. Kailangan kong humingi ng tulong. Tumawag ako sa aking ina at inabisuhan siyang makipag-ugnayan na sa mga pulis. Agad-agad din ang pinasok ang bahay ni Dennis. Ngunit sa aking pagkabigla, narinig ko ng mga putok ng baril mula sa loob. Pumasok ang mga pulis at tinugis nila si Dennis. Ngunit huli na, si Aling Rosa ay wala ng buhay. Nakatigilid si Dennis sa kusina. Ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat. At ang matandang babae na inalay niya sa madilim na plano ay naging isang bahagi ng kanyang kalokohan. Si Dennis ay isang hayop na naghahanap ng ligaya sa kasamaan. Tinulungan siyang agawin ang buhay ni Aling Rosa sa pamamagitan ng madilim na layunin. Nang bumalik kami sa bahay, ang tanging natira sa amin ay mga alaala ni Aling Rosa at ang mga lihim ng isang pagdanasa na humantong sa kamatayan. Walang sino man na nakaligtas sa kanyang mga kasalanan. Kwento ito ng aking best friend, si Mariel, tungkol sa kanyang tita Herminia. Hindi ko na patatagalin pa. Ibabahagi ko sa inyo kung anong nangyari sa point of view ni Mariel. 5 magkakapatid sila papa.
si Tita Herminia ang panglima. Wala siyang asawa. Madalas siya mag-isa sa kanyang malaki at madilim na bahay kasama si Tita Lisa, ang kapatid niyang walang asawa rin. Malaki yung kanilang bahay. Halos isang buong kalye ang lawak. Laging may mga hindi may paliwanag na tunog, mga anino na hindi mo kayang ilarawan, at kahit yung mga halaman sa hardin, tila may sariling buhay. Doon kami madalas sumambay ng mga pinsan ko, lalo na dun sa pool. Pero may isang bagay na hindi namin maiwasang katakutan, si Tita Herminia. Matagal ng bedridden nitong si Tita Herminia. Dahil sa malubha niyang karamdaman, halos hindi na siya makagalaw. Swero at oxygen na lang ang siyang bumubuhay sa kanya. Sa bawat araw, nakikita namin siya na halos wala ng lakas. Ang kanyang mga mata ay laging nakapikit, parang wala na talagang buhay. Alam namin na wala na siyang pag-asa. Hintay na lang namin ang araw na siya'y mamamaalam. Masakit man, wala namang kaming magagawa. Isang araw, lumabas sila Papa at Tito Marco para bumili ng mga gamot at mga ibang kakailanganin pa ni Tita Herminia. Iniwan kami sa bahay kasama si Tita Herminia, pati si Bianca, anak ni Tito Marco. Bago umalis, tinanong muna nila si Tita, saka nagpaalam. Dahil wala pang mga cellphone noon, TV lang ang libangan namin habang sila'y wala. Habang nanonood kami, bigla na lang kaming may narinig na parang may sumitsit. Natigilan kami at nagkatinginan. Ang lakas ng sumitsit. Alam namin hindi si Tita Herminia ang gumawa noon. Nalubingon kami kay Tita Herminia. Tumambad sa amin ang matinding ngiti sa kanyang mukha. Ang ngiting abot hanggang tenga, pero mga mata niya, itim na itim at dilat na dilat. Wala kahit anong ekspresyon sa kanyang mukha. Ngunit may kakaibang liwanag sa mga mata niya na tila sumisiksik sa aming mga kaluluwa. Hindi namin kayang ipaliwanag, pero ng mga sandaling iyon, alam namin, hindi na siya ang Tita Herminia na nakilala namin. Bumangon siya mula sa pagkakahiga. Ang katawan niya ay halos bulot balat na lang. Sobrang payat. Sa bawat galaw ng kanyang mga kamay, may kasamang malalalim na hininga at parang mga punit na tunog sa mga buto niyang gumagalaw. Hindi namin makontrol ang takot namin. Napakalakas ng aming mga sigaw. Pero si Tita, hindi siya tumitigil. Hinugot niya ang mga tubo ng oxygen at swero sa katawan niya. Bago si Tita, ay munang unahin ko. Ano niya, sa isang malupit na boses. Doon na kami tumakbo. Habang kami nagtatatalon sa takot, narinig namin yung mga yapak ni Tita, malalakas at mabibigat na tunog. Parang mga paa ng isang mabagsik na nilalang. Tumakbo kami papuntang kusina. Nagtago sa likod ng mga cabinet. Pinapapukol niya sa amin ang mga kaldero at pinggan. Ang mga tunog na kaldero ay bumabagsak ay parang kaluskos ng mga mabibigat na bagay sa dilim. Nakita namin siyang umarap at kumuha ng isang napakalaking kutsilyo. Magtago lang kayo. Kapag nakita ko kayo, at kayo sasama ko. Sigaw niya. Sumilip ako mula sa aming tinagtataguan at nakita ko siyang papalabas ng kusina. Mabilis kami tumakbo papunta sa isang kwarto. Nilak namin yung pinto at nagtulungan kaming itulak ang mga furnitures para makapagharap. Narinig namin ang kalampag ng pinto at ang galit na sigaw ni Tita. Ang pinto, halos mabiyak na. Hindi namin kayang pigilan ang aming takot. Sa takot na yun, nagdesisyon kami ni Bianca na tumakas. Walang ibang lugar na maisip kami, kundi ang paligid ng pool. Madilim doon, may mga matataas na halaman na pwedeng pagtaguan. Habang dumadaan kami sa bintana, narinig pa namin ang kalampag ni Tita na papalapit. Na makarating kami sa mga halamanan, sumilip kami. Nakita namin si Tita na umagala sa paligid ng pool. Na makita niya kami, bigla siyang tumakbo. Hindi normal ang bilis ng takbo niya. Parang hindi siya naubusan ng lakas. Tumakbo siya paikot-ikot sa poolside. At kami nagdasal. Umaasa na sana may makarinig ng aming mga sigaw. Sa huli,
Dumating din sila Papa at Tita Lisa. Na makita nilang pabalik-balik si Tita, nanginig sila. Agad nilang binuhat si Tita Herminia at dinala sa ospital. Kanya-kanya kaming iyak. Kakaibang nararamdaman namin. Noong dumunta kami sa ospital, sinabi ni Papa na malamang may masamang espiritong sumanib kay Tita. Sinabi niya dahil sa hina ng katawan ni Tita, madali siyang napasok ng masamang espiritu. Makikita sa mga mata ni Papa ang labis na kalungkutan. Hindi na nakayanin ni Tita Herminia. Pagdating nila sa ospital, pumanaw din ito kaagad. Kinabukasan, habang binabaybay ang burol, nagsalita si Tito Marco at Tita Lisa. Sabi nila, nang buhatin ni Tito si Tita, ang bigat-bigat daw nito, para bang mas mabigat pa kaysa sa dati. Habang sila papunta sa ospital, bigla na lang daw nagsalita si Tita. Wala na. Huli na kayo. Pasalamat kayo hindi ko nakita mga anak ninyo. Sabay tumawa. Matapos noon, umikit na siya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggal sa isipan ko ang mga nangyari. Para bang may mga bagay na hindi kayang mapaliwanag. At hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin kami tuwing naiisip namin si Tita Herminia. Hey, what's up? 할렐루야! 고부카! 사와디카 할렐루야! 有头痛哦，有头痛哦。 有吗？他一直引我过去的，他一直引我啊！你在怎么想？这是啊！我操！我不要跑了！我操！你看他在偷看了！